Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, ating susuriin ang paksangang mapait na mahiwaga, lunas ba sa sakit at habang buhay na kalusugan? Bawat araw, ang ating katawan ay nakikipaglaban sa daan-daang sanhingang pinsala mula sa usok, maruming pagkain, stress, at kakulangan sa tulog. Lahat ng ito ay nagiging sanhi ng sobrang pagtatrabaho ng atay, bato, at immune system. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na may isang karaniwan at murang prutas na tinaguriang natural na gamot na pumapatay sa mga selulangang kanser. Ito ay ang ampalaya, o kilala rin bilang Momordica charantia. Ayon sa maraming modernong pag-aral, ang ampalaya ay naglalaman ng gaaktibong sangkap na momordicin at charantin, dalawang berdeng mandirigma na may kakayahang pigilan ang mga selula ng kanser, bawasan ang kolesterol, patatagin ang asukal sa dugo, at buhayin ang proseso ng paglilinis ng atay. Ayon naman sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang ampalaya ay may mapait na lasa, malamig na katangian, at epektibo sa paglamig ng katawan, pagtanggal ng lason, pagpapakalmang dugo, at lalo na sa paglilinis ng mga internal na organo kung tama ang paggamit. Ang kamangha-manghang bagay ay, sa pamamagitan lamang ng pagluluto ampalaya kasama ang ilang pamilyar na sangkap sa kusina, makakagawa na tayong mapakaing hindi lang masarap kundi gamot din na makakatulong sa katawan na ayusin ang sarili mula sa loob. Hindi lang ang mga may sakit ang nangangailangan nito, kundi pati na rin ang mga malulusog. Kung panatilihin ang kaugaliang itong 2 o 3 beses bawat linggo, mararamdaman ninyo ang malinaw na pagbabago. Ang balat ay magiging mas maliwanag, ang katawan ay magiging mas magaan, ang atay at bato ay gagana ng mas mahusay, at ang isip ay palaging magiging sariwa at puno enerhiya. Kaya, paano ba dapat lutuin ang ampalaya upang mapakinabangan ng husto ang kakayahan nitong magtanggal ng lason, lumaban sa kanser, at magpahabang ang buhay? Ngayon mismo, ibabahagi sa inyo ngang sana all healthy ang 7 pampalusok na pagkain mula sa ampalaya. Ang mapagkain ito, bagamat karaniwan, ay kinumpirma ng mga eksperto bilang gintong pagkain na makakatulong sa katawan na makabuo muli, ngang malusok na selula at mamuhay ng mas matagal bawat araw. Mangyaring ihanda ang inyong mga notebook dahil ang mga sumusunod na pagkain, kung regular na susundin, ang magiging sikreto upang kumain ng tama para sa mahabang buhay at kumain ng malusog para sa magandang buhay. Ulam 1. Nilagang ampalaya na may buto ng baboy. Nilagang ampalaya at pork bone. Sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, may isang napakagandang kasabihan. Kumain ng malamig para mabuhay ng matagal, kumain ng malusog para maging malakas. At pagdating sa pagkaing parehong malamig at malusog, walang makakapantay sa nilagang ampalaya na may buto ng baboy. Isang ulam na hindi lang nagpapalamig ang katawan, nagpapaluso ang dugo at ki, kundi nakakatulong din sa pagpapalakas ng function ng atay at bato, at pumipigil sa pagdami ng selulang kanser. Ayon sa modernong medisina, ang ampalaya ay naglalaman ng momordicin at charantin, dalawang aktibong sangkap na may anti-inflammatory, antioxidant at kakayahang pigilan ang paglaki ng mga selulang kanser sa atay kapag niluto kasama ang buto ng baboy na mayaman sa collagen, calcium, phosphorus at mahahalagang amino acid. Ang ulam na ito ay nagiging pampanumbalik na gamot na nakakatulong sa pagre-regenerate ng mga selula na atay, pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo, at paglilinis ng mga lason sa katawan. Napakadali lang din lutuin. Pumili ang 2 o 3 sariwang ampalaya, hugasan ng mabuti, at hiwain ng pahaba. I-blanch ang buto ng baboy sa kumukulong tubig upang maalis ang amoy. Pagkatapos, ilagay sa kaldero at pakuluan kasama ang luya at pulang sibuyas. Kapag malinaw na ang sabaw, ilagay ang ampalaya at lutuin ng 7 hanggang 10 minuto hanggang maluto. Timplahan ng bahagyang asin o purong patis. Huwag gumamit ng MSG upang mapanatili ang natural na lasa. Ang nilagang ampalaya na may buto ng baboy ay may malinamnam,
bahagyang mapait na lasa ngunit may malamig na aftertaste na nakakatulong sa katawan na bawasan ang init sa loob, nagpapasigla ng panunaw, at nagpapalakas ng metabolismo ng atay. Ang pagkain ngang ulam na ito 2 beses bawat linggo ay makakatulong sa pagtanggal ng lason, pagbababang liver enzymes, pagpapabuti ng tulog, at pagbabawas ng pananakit ng buto at kasukasuan. Ang mahalaga ay hindi lang ito mabuti para sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga kabataan na madalas kumakain ng mamantikang pagkain, umiinom ng alak o nakakaranas ng stress sa trabaho. Sa isang mangkok lang ng mainit na nilagang ampalaya na may butong baboy, ang katawan ay parang nalilinis mula sa loob, nagiging magaan at malakas ng kakaiba. Ulam 2. Ginisa na ampalaya na may bawang. Ginisang ampalaya at bawang. Sa lahat ng pagkaing may ampalaya, ang ginisa na ampalaya na may bawang ang itinuturing na pinakasimple ngunit may pinakamalakas na benepisyo para sa immune system. Hindi kailangan ng komplikadong sangkap sa 2 pamilyar na bagay lamang sa kusina. Ang ulam na ito ay tinawag ng mga eksperto na natural na antibiotic ng katawan. Ayon sa tradisyonal na medisinang Pilipinas, ang bawang ay may maanghang na lasa, mainit na katangian, nakakatulong sa paglilinis ng bakterya, pagpapababa ng pamamaga, pagpapasiglang sirkulasyon, at lalo na sa pagpatayng bakterya sa bituka. Kapag isinama sa ampalaya na may malamig na katangian, nagpapalamig ng katawan, nagtatanggal ng lason, at malakas na antioksidan, ang 2 sangkap na ito ay lumilikha ng perpektong balanse ng yin at yang, na sabay na nililinis ang atay at bato at tinutulungan ang katawan na labanan ang maselulang kanser. Ipinapakita ngang maraming modernong pag-aral na ang alicin sa bawang at momordicin sa ampalaya, kapag pinagsama, ay may kakayahang pigilan ang paglaki ng selula ng kanser, bawasan ang masamang kolesterol sa dugo, at dagdagan ang aktibidad ng ma-immune cell. Napakasimpleng paghahanda. Hugasan ng mabuti ang ampalaya, hiwain ng manipis, at ibabat sa malapnaw na tubig alat ng 10 minuto upang mabawasan ang pait. Igisa ang tinatat na bawang hanggang bumango. Ilagay ang ampalaya at mabilis na igisa sa malakas na apoy. Kapag ang ampalaya ay luto na, timplahan ng kaunting asin, patis, at paminta. Ang mahalaga ay huwag igisa ng napakatagal dahil ang mataas na temperatura ay maaring magpabawas ng mahahalagang aktibong sangkap sa ampalaya at bawang. Ang ulam na ito ay dapat kainin habang mainit pa, kasama ang kanin o brown rice upang madagdagan ang nutrient absorption. Ang regular na pagkain ng ginisa na ampalaya na may bawang 2 o 3 beses bawat linggo ay makakatulong sa pagpapalakas ng resistensyang katawan, paglilinis ng dugo, pagpapabuti ng panunaw, at malinaw na pagbabawas ng pagkapagod. Ang isang ulam na tila karaniwan ngunit isang tahimik na gamot na nakakatulong sa katawan na labanan ang sakit, linisin ang atay at bato, at panatilihin ang isip na palaging magaan at matalas. Ulam 3. Ampalaya, kalamansi, at tubig na may pure honey. Ampalaya, kalamansi, at honey juice. Kung ang 2 unang ulam ay nagbibigay ng enerhiya sa katawan sa pamamagitan ng pagkain, ang pangatlong ito naman ay isang inumin na nagpapanumbalik ng selula, naglilinis ang atay, naglilinis ang dugo, at pumipigil sa pagbuo ng mga selula ng kanser. Ito ay ang juice ng palaya, kalamansi, at pulot pukyutan, isang simpleng resipe na madaling gawin ngunit may nakakagulat na epekto. Ayon sa mga siyentipiko, ang ampalaya ay naglalaman ng charantin at momordicin, 2 compound na may kakayahang pigilan ang paglaki ng maselulang kanser, kasabay ang pagbababa ng sukal sa dugo at blood fat. Kapag isinama sa sariwang kalamansi, na mayaman sa vitamina C at citric acid, ang inuming ito ay nakakatulong sa pagpapasigla ng atay na maglabas ng apdo, nagpapabilis sa proseso ng pagtanggal ng lason sa pamamagitan ng digestive tract at ihi. Ang purong pulot pukyutan naman ay gumaganap bilang isang neutralizer na nakakatulong sa pagpapahinahon ng pait habang nagbibigay din ng enerhiya at malakas na antioxidant.
Napakasimple ngang paggawa. Pumiling isang sariwang ampalaya, balatan ng bahagya, tanggalin ang buto, hiwain ng maliliit, at ipiga para kunin ang katas kasama ang kalahating kalamansi. Pagkatapos, magdagdang isang kutsarang purong pulot pukyutan, haluin ng mabuti, at inumin agad habang sariwa pa. Ang juice ay dapat inumin pagkatapos ang almusal, mga 1 o 2 oras. Huwag inumin ng nakaramdam ng gutom. Ang pagpapanatili ng 3 hanggang 4 na beses bawat linggo ay makakatulong sa malusok na atay, maliwanag na balat, at mas magaan na katawan. Kapansin-pansin, ayon sa mga pag-aral sa India at Japan, ang mga aktibong sangkap sa ampalaya, kapag pinagsama sa vitamin C, ay nagpapabagal sa pagdami ng mga selula ng kanser, habang tinutulungan din ang katawan na linisin ang sarili mula sa mahina at maling selula. Ang isang basong ampalaya, kalamansi, at pulot pukyutan na juice bawat umaga ay hindi lang nakakatulong sa paglilinis ng atay at bato, kundi isa ring natural na paraan upang linisin ang dugo, palakasin ang immune system, at gawing punong enerhiya at mas malusok ang katawan bawat araw. Ulam 4. Nilagang ampalaya na may munggo, ampalaya at munggo soup. May mga pagkain na tila simple ngunit nagtatago ng likas na kakayahang mag-detoxify ng katawan. Ang nilagang ampalaya na may munggo ay isa sa iyon isang ulam na hindi lang nagpapalamig at nagtatanggal ng lason sa atay at bato, kundi nakakatulong din sa pagpapalamig ng dugo, pagbababa ng blood fat, at epektibong pagpapalakas ng resistensya. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang ampalaya ay may mapait na lasa, malamig na katangian, at epektibo sa paglamig ng katawan, pagtanggal ng lason, at pagpapadali ng pagdumi. Samantalang ang munggo ay may matamis at malamig na lasa, nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagpapawi ng uhaw, pagbabawas ng pamamaga, at pagtanggal ng malason na naipon sa atay sa mahabang panahon. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, makakagawa sila ng isang sabaw na may kakayahang linisin ang buong sistema ng internal organs na sumusuporta sa atay at bato na gumana ng mas madali. Para sa mga taong madalas kumakain ng mainit at maanghang na pagkain, uminom ng alak, o madalas nagpupuyat, ito ang ulam na dapat nasa lingguhang menu. Hindi lang ito nakakatulong sa pagpapababa ng init ng atay, kundi nababawasan din ang panganib ng fatty liver, kidney stones, at elevated liver enzymes. Napakasimple ngang pagluluto nito. Ibabat ang munggo sa tubig ng halos 1 oras upang lumambot, pagkatapos ay pakuluan hanggang bahagyang lumutong. Hugasan ng mabuti ang ampalaya, hiwain ng pahaba o manipis, at ilagay sa kumukulong sabaw. Timplahan ng kaunting asin at magdakdang ng ilang hiwangang luya upang balansehin ang malamig na katangian at alisin ang pait. Kapag malinaw na ang sabaw at bumango, patayin agad ang apoy upang mapanatili ang buong nutrisyon. Ang nilagang ampalaya na may munggo ay may malinamnam, bahagyang matamis na aftertaste. Kapag kinain, nakakaramdam ng malamig na atay at ginhawa. Napakasarap para sa mga araw na ang katawan ay pagod, mainit o nairita. Ang regular na pagkain ng sabaw na ito 2 o 3 beses bawat linggo ay nakakatulong sa paglilinis ng atay at bato, pagbababa ng blood fat, pagpapaliwanag ng balat, at pagpapabuti ng tulog. Minsan, sa isang mangkok lang ng ganito ka-refreshing na sabaw, ang katawan ay nalilinis na mula sa lason, at ang isip ay nagiging mas magaan at payapa. Ulam 5. Ginisa na ampalaya na may kabute. Ginisang ampalaya at kabute. Sa mundo ang natural na lutuin, may mga kombinasyon na tila simple ngunit nagbibigay kahanga-hangang benepisyo sa kalusugan. Ang ginisa na ampalaya na may kabute ay isa sa mga ganoong ulam hindi lang masarap kundi may kakayahan ding magpababa ng blood fat, mag-antioxidize, pumigil sa mga selula ng kanser, at makpabakal sa proseso na pagtanda. Ayon sa mga nutrition expert, ang kabute ay isa sa mapagkaing may mataas na nilalaman ng proteinang halaman, naglalaman ng maraming beta-glucans,
isang compound na nakakatulong sa pag-activate ng mga immune cell, pagpapalakas ng resistensya, at pagsuporta sa katawan na labanan ang ma-abnormal na selula. Kapag isinama sa ampalaya, isang prutas na mayaman sa momordicin at charantin, dalawang aktibong sangkap na may kakayahang magpababa ng asukal sa dugo, magpababa ng kolesterol, at pumigil sa mga selula ng kanser. Ang ulam na ito ay nagiging double shield na nagpoprotekta sa atay, cardiovascular system, at immune system. Napakasimple ng paggawa nito. Hugasan ng mabuti ang ampalaya, tanggalin ang buto, at hiwain ng manipis. Hiwain sa gitna ang kabute, shiitake o oyster mushroom. Hugasan ng malinis at patuyuin. Igisa ang sibuyas hanggang bumango. Ilagay ang kabute at igisa muna. Pagkatapos ay ilagay ang ampalaya at mabilis na igisa. Timplahan ng bahagya. Magdagdag ng kaunting olive oil at isang dash ng paminta para sa amoy. Ang mahalaga ay mabilis lang itong igisa sa malakas na apoy upang mapanatili ang crispiness ng kabute at mapanatili ang mahahalagang aktibong sangkap sa ampalaya. Kapag tapos na ang ulam, mararamdaman natin ang bahagyang pait na may kasamang tamis at natural na amoy masarap at nakakapresko. Ang regular na pagkain na ginisa na ampalaya na may kabute 2 o 3 beses bawat linggo ay nakakatulong sa katawan na maalis ang labis na taba sa dugo, nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ang selula, at sumusuporta sa atay at puso na gumana ng mas epektibo. Lalo na, ito ay isang perpektong ulam para sa mga taong nakakaranas na stress sa trabaho, nagpupuyat, o nais mapanatili ang malusok na pangangatawan at balat. Isang simpleng ulam na hindi komplikado ngunit nagtatago ng kamanghamanghang kapangyarihan sa pagpapagaling. Ito ang halaga na ibinibigay ng kalikasan sa bawat pirasong ginisa na ampalaya na may kabute. Ulam alte. Ampalaya na may pinalaman na karne. Stuffed ampalaya with pork. Sa listahan ng mga pagkain mula sa ampalaya, ang ampalaya na may pinalaman na karne ay marahil ang pinakapamilyar na ulam sa bawat pamilyang Pilipino. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na sa likod ang simpleng sabaw na iyon ay nagtatago ang sikreto ang pagprotekta sa atay, pagbababa ang asukal sa dugo, at epektibong pag-iwas sa kanser. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas, ang ampalaya ay may mapait na lasa, malamig na katangian, nakakulong sa paglamig ng katawan, pagtanggal ng lason, pagpapakalma ng atay, at pagpapakalmang dugo. Kapag isinama sa giniling na karne, isang rich source ng protina na nakakatulong sa pagre-regenerate ng selula at pagpapanumbalik ng enerhiya, ang ulam ay nagiging isang natural na gamot para sa atay. Sinabi rin nga modernong nutrition expert na ang nga aktibong sangkap na charantin at polypeptide P sa ampalaya ay may epekto na nagpapababa ng asukal sa dugo na katulad ng insulin na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at sabay na nagpoprotekta sa mga selula ng atay mula sa pinsala na dulot ng labis na taba at lason. Napakasimple ng pagluluto. Pumili ng 3 o 4 na sariwang ampalaya, hiwain at tanggalin ang buto. Haluin ang giniling na karne kasama ang pulang sibuyas, wood ear mushroom, paminta, at kaunting patis. Ipasok ang pinalaman na karne sa ampalaya. Pagkatapos, ilagay sa kumukulong tubig at pakuluan sa mahinang apoy ng halos 20,25 minuto. Timplahan ng tama. Magdagdag ng sibuyas para sa amoy. Ang nilagang ampalaya na may pinalaman na karne ay may bahagyang pait sa dulongang, dila ngunit matamis na aftertaste. Ang pait na iyon ang natural na gamot na nakakatulong sa katawan na magtanggal ng lason, magpasigla ng panunaw, at linisin ang bituka. Ang pagkain ang ulam na ito 2 o 3 beses bawat linggo ay hindi lang nakakatulong sa katawan na maging magaan, mas maliwanag at makinis ang balat, kundi pinipigilan din ang pagtaas ang asukal sa dugo, binabawasan ang liver fat, at pinapalakas ang resistensya. Lalo na, ito ay isang napakasarap na ulam para sa mga taong nakakaranas ng stress sa trabaho, sedentary lifestyle, o madalas kumakain ng mamantikang pagkain.
Ang isang simpleng mangkok ng nilagang ampalaya na may pinalaman na karne ay isang mahalagang ulam na nagpapalamig ng katawan, naglilinis mula sa loob, at nagpapalusok upang mamuhay ng malusog bawat araw. Ulam 7. Ginisa na ampalaya na may itlog, ginisang ampalaya at itlog. Pagdating sa ampalaya, kadalasan ay naaalala ang pait sa dulong dila. Ngunit ang pait na iyon mismo ang gintong susi na nakakatulong sa katawan na linisin at mag-recover. At kung kailangan pumili ng isang ulam na madaling lutuin at angkop para sa lahat ng edad, ang ginisa na ampalaya na may itlog ang pagpipilian na hindi maaring palampasin. Ayon sa tradisyonal na medisinang Pilipinas, ang ampalaya ay epektibo sa paglamig ng katawan, pagtanggal ng lason, pagpapaliwanag ng mata, at pagbabawas ng pagkapagod. Samantalang ang itlog ng manok ay isang source ng protina, bitamina A, D, E, at mga amino acid na nakakatulong sa pagre-regenerate ng selula, pagpapaganda ng balat, at pagpapalakas ng resistensya. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito, lumilikas silang isang ulam na parehong nakakapresko at masustansya, nakakatulong sa paglilinis ng dugo, pagpapalusok ng mata, pagpapalakas ng immune system, at pagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Napakabilis ang paghahanda. Hugasan ng mabuti ang ampalaya, hiwain ng manipis, ibabad sa malapnaw na tubig alat ang halos 10 minuto upang mabawasan ang pait. Talupan ang itlog ng manok, timplahan ng bahagyang asin at paminta. Igisa ang sibuyas hanggang bumango, ilagay ang ampalaya at mabilis na igisa. Pagkatapos, ilagay ang itlog, haluin ng mabuti hanggang sa maluto ang itlog. Ang ginisa na ampalaya na may itlog ay may kaakit-akit na dilaw at berdeng kulay, banayad na amoy, bahagyang pait na lasa na hinaluan ng mantikilyang ang itlog. Kapag kinain ng isang beses, hindi ito malilimutan. Ito ay isang ulam na nakakatulong sa katawan na bawasan ang stress, babaan ang asukal sa dugo, at pagbutihin ang tulog para sa sinumang madalas nakakaranas ng pagkapagod o insomnia dahil sa init sa atay. Ang regular na pagkain na ulam na ito 2 o 3 beses bawat linggo ay makikita mo na ang katawan ay nagiging mas magaan, mas maliwanag at malusog ang balat, at mas kalmado ang isip. Lalo na, ipinapakita rin nga modernong pag-aral na ang kombinasyon ng itlog at ampalaya ay nagpapataas ng kakayahan ng mga selula na labanan ang oxidation ng hanggang 40%, sumusuporta sa pag-iwas sa sakit sa puso at epektibong kanser. Isang simple at karaniwang ulam ngunit isang mahusay na gamot para sa balanse at malusog na pamumuhay. Iyan ang kahangahangang halaga na ibinibigay ng ginisa na ampalaya na may itlog sa katawan bawat araw. Mahal na mga manonod, bagamat ang ampalaya ay isang mahalagang pagkain na nakakulong sa paglilinis ng katawan at pagpigil sa maraming mapanganib na sakit kung mali ang paggamit, ang berdeng ginseng na ito ay maaring maging tahimik na lason na nakakapinsala sa atay, bato, at tiyan. Maraming tao, dahil sa pagiging kampante o kakulangan sa kaalaman, ay hindi sinasadyang pinagsama ng mali, kumain ngan labis, o mali ang paghahanda na nagiging saniing pakawala ang lahat ng medicinal properties ng ampalaya o nagdudulot pa ng pagkalason. Narito ang 5 pinakakaraniwang pagkakamali sa pagkain ng ampalaya na dapat nating malaman upang protektahan ang ating kalusugan at ng ating mga mahal sa buhay. Unang pagkakamali. Pagkain nga hilaw na ampalaya o pag-inom ngang napakakonsentradong ampalaya juice. Maraming tao ang nag-isip na kung mas mapait ang ampalaya, mas mabuti. Ang pagkain ngang hilaw ay makakapagpanatili ngang lahat ng nutrisyon. Ngunit sa katunayan, ang hilaw na ampalaya ay naglalaman ng malaking halaga ng momordicin at charantin sa hilaw na anyo. Ang dalawang aktibong sangkap na ito, kapag hindi pa naluluto, ay maaring magdulot ngang matinding iritasyon sa tiyan at bituka na humahantong sa pagduduwal, pagtatay, at pananakit ngang tiyan. Bukod pa rito, ang sariwang ampalaya juice, kung napakakonsentrado, hindi mayos na nasala, o inumin ng gutom ang tiyan, ay maaring maging
sanhi ngang mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo, biglang pagbaba nga sukal sa dugo, na napakapanganib para sa mga matatanda at sa mga may sakit sa puso. Ang tamang paraan ay maghalo ng malabnaw na tubig init o kalamansi at pulot pukyutan. Gamitin lamang ang 100,200 ml bawat pagkakataon. Huwag inumin bilang kapalit ng tubig at huwag gamitin kapag gutom. Ikalawang pagkakamali, madalas na pagkain ng ampalaya. Ang isang mangkok ng malamig na nilagang ampalaya ay makakulong sa atay na magpalamig. Ngunit kung kakainin araw-araw, ang katawan ay madaling makaranas ng mababang asukal sa dugo at paglamig ng internal organs. Ayon sa mga nutrition expert, ang ampalaya ay may malamig na katangian. Kung kakainin ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 hanggang 7 araw, magiging sanhi ito ng mahinang sirkulasyon ng dugo, malamig na kamay at paa, pagkapagod, pagkahilo, at lalo na ang insomnia dahil sa metabolic disorder. Pinakamainam na kumain lamang 2 o 3 beses bawat linggo at hindi hihigit sa 150 hanggang 200 gramo bawat pagkakataon. Dapat ding ipagsalitan sa iba pang pagkain upang matiyak ang balanseng nutrisyon. Ikatlong pagkakamali, pagkain ngang ampalaya habang buntis o nagpapasuso. Maraming ina ang naniniwala na ang ampalaya ay nakakatulong sa paglamig nga katawan at pagtanggal ngang lason. Kaya't ginagamit pa rin nila ito sa panahon ngang pagbubuntis. Gayunpaman, ito ay isa sa mga pagkaing dapat iwasan ng lubusan sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Ayon sa tradisyonal na medisina ang Pilipinas, ang ampalaya ay may malamig na katangian at mapait na lasa, madaling magpalamig sa matris, magdulot ang uterine contractions, at magpataas ng panganib ng kusang pagkalaglag. Ipinapakita rin nga modernong pag-aral na ang ilang alkaloids sa ampalaya ay maaring makakapekto sa sanggol kung gagamitin ng mataas ang dosis o madalas. Katulad nito, ang mababaeng nagpapasuso ay dapat ding limitahan ang paggamit dahil ang mga mapait na sangkap ay maaring magpabago sa lasa ng gatas na maging sanhi ngang pagtanggi ngang sanggol sa pagdede, pagtatay o pagsusuka. Ika-4 na pagkakamali, pagkain ng ampalaya kasama ang mga incompatible na pagkain. Maraming tao ang may ugali na magluto ng ampalaya ng walang tiyak na kombinasyon, nang hindi nalalaman na may magpagkain na bagamat masustansya ay hindi dapat pagsamahin sa ampalaya. Dahil sila ay incompatible, huwag kumain kasama ang seafood. Ang ampalaya ay naglalaman ng maraming organic acid, samantalang ang seafood ay naglalaman ng calcium. Kapag pinagsama, madali silang mag-react na lumilikhang presipitate na hindi matunaw na nagdudulot ng pananakit ng tiyan at indigestion. Huwag kumain kasama ang pipino. Pareho silang may malamig na katangian, madaling magpalamig sa tiyan, nagdudulot ng pagtatay o digestive disorder, lalo na sa mga taong mahina ang spleen and stomach. Huwag pagsamahin sa alak o maanghang at mainit na pagkain. Ang malamig na katangian ng ampalaya at ang mainit na katangian ng alkohol, sili at paminta kapag pinagsama ay magdudulot ng kawalan ng balanse ng yin at yang sa katawan na makakasira sa atay at tiyan na nagdudulot ang bloating, pagduduwal, indigestion. Kung nais mong gamitin ang ampalaya ng tama, ipares ito sa mga neutral na sangkap tulad ng karne, itlog ng manok, munggo, o kabute parehong madaling tunawin at pinapanatili ang buong medicinal properties. Ika-5 pagkakamali, akalain na mas mapait ang ampalaya, mas mabuti. Maraming tao ang naniniwala na kung mas mapait ang ampalaya, mas maraming mahalagang sangkap ito. Sa totoo lang, ang sobrang pait na lasa ay senyales na ang nilalaman ng cucurbitacin sa prutas ay tumaas na. Ito ay isang natural na toxic substance. Kung kakainin ng marami, maari itong magdulot ng acute poisoning. Sa mga banayad na kaso, ang kakain ay makakaranas ng pagduduwal, pagkahilo, at pagtatay. Sa mas malubhang kaso, maari itong magdulot ng pananakit ng ulo, pagkapagod, electrolyte imbalance, at pansamantalang liver failure. Lalo na, ang maampalaya na kinagat ngang pukyutan o may dilaw na mansa,
malambot, at malambot ay mga uri na nagbago na at hindi dapat kainin kahit isang piraso. Kapag pumipili ng ampalaya, pumili ng sariwang berde, maliliit ang matinik at bahagyang mapait. Ito ang yukto na naglalaman ng pinakamaraming vitamina C at antioxidant active ingredients at ligtas din para sa katawan. Mahal na mga manonood, ang ampalaya ay isang kahangahangang regalo mula sa kalikasan. Kung kakainin ng tama, nakakatulong ito sa pagtanggal ng lason, pagpatay ng bakterya, paglilinis ng atay at bato, at pagpapalakas ng resistensya. Ngunit kung mali ang pagkain, ito ay nagiging isang double-edged sword na tahimik na nakakasira sa katawan. Ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng marami, kundi ang pagkain ng sapat at sa tamang paraan. Huwag kumain ng gutom, huwag mag-abuso araw-araw, huwag pagsamahin ng basta-basta, at laging pumiling sariwa, malinis na sangkap na hindi masyadong mapait. Kung susundin lamang ang maliliit na prinsipyong ito, ang ampalaya ay tunay na magiging isang elixir of longevity na nakakatulong sa paglilinis ng katawan, pagprotekta sa atay at bato, at pagpapanatili sa bawat isa sa atin na malusog, matalino, at payapa sa paglipas ng mga taon. Dito nagtatapos ang programa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.